Sa staff house ka muna tumira simula bukas, Talia. Kailangan ni Isay ang master bedroom ninyo para sa mga bata niya. Ang malamig na utos na yon ay mas matalim pa sa simoy ng hanging pumasok mula sa siwang ng bintana sa bisperas ng bagong taon. Nakaluhod si Talia sa sahig ng sala, ang kanyang dalawang kamay ay namumula at nangangamoy murang bleach at panlinis. Kumikirot ang kanyang baywang sa maghapong pagkayod, maikintab lang ang mga baldosa para sa pagsalubong ng pamilya sa bagong taon. Isang pag-asang baka sakaling sa linis ng bahay ay luminis din ang pakikitungo nila sa kanya. Ngunit bago pa man niya maibangon ang kanyang nananakit na mga tuhod, isang tuyong balat ng adobong mani ang dahan-dahang bumagsak at dumikit sa mismong basang sahig na kapupunas lang niya. Inangat ni Talia ang kanyang paningin. Nakaupo ang kanyang biyena na si Cora sa paborito nitong silya, ang mamahaling silyang inutang pa ni Talia sa credit card para iregalo noong Mother's Day. Payapang nangumunguya ang matanda. Walang anuman sa mukha nito ang pagkabahala habang tinatapon ang panibagong balat ng money sa sahig. Utang na loob mo na yan sa pamilyang kumupkop sa'yo, Talia. Patuloy ni Cora, ang tono ay may halong matamis na panunumbat. Isang klaseng lason na binalot sa asukal. Total, ikaw naman ang walang anak. Mas kailangan ng kapatid ng asawa mo ang espasyo. Mag-adjust ka na lang para sa peace of mind nating lahat. Ang pera at bahay madaling hanapin. Ang pamilya, iisa lang. Gumapang ang matinding panlalamig mula sa mga basang paa ni Talia pataas sa kanyang gulugod. Namimilipit ang kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi sa isang nakakasulasok na pagkaduwal sa harap ng lantarang pambabastos. Ang bahay na ito, ang kuryenteng nagpapagana sa aircon na nagbibigay ginhawang bumabalot kay Cora, ang internet na ginagamit ni Leo sa mga oras na ito. Lahat ng yon ay nakapangalan sa kanya. Lahat ng yon ay binabayaran ng kanyang puyat at pagtitiis sa kumpanya. At ngayon, siya ang pinapalaya sa sarili niyang pugad para paboran ng babaeng ni minsan ay hindi nag-ambag ng kahit isang sentimo. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang bulong sa kanyang isipan na parang basag na salamin na sumusugat sa kanyang lalamunan. Isang tagalinis na pwedeng itaboy kapag may ibang gagamit ng bahay na ako ang nagbabayad? Tumingin siya kay Leo, ang asawa niyang nakasandal sa kabilang sofa. Ang mukha ay naiilawan ng asul na liwanag mula sa pag-scroll sa cellphone. Umaasa si Talia na magsasalita ito. Umaasa siyang sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, magiging pader niya ang lalaking nangakong proprotektahan siya sa harap ng altar. Nag-angat ng tingin si Leo. Kumunot ang noo nito, hindi dahil sa galit sa ina, kundi dahil sa tensyong nakakaabala sa kanyang paglilibang. Hon, intindihin mo na lang si Mama. Bumuntong hininga si Leo. Ang boses ay kalmado, ngunit nagdadala ng pinakamabigat na sampal sa pagkatao ni Talia. Matanda na. Tsaka ilang buwan lang naman daw sina Isay dito. Mag-staff house ka muna. Malapit naman yon sa opisina mo. Huwag na natin palakihin, please. Hayaan mo na para tahimik na tayo. Tahimik. Ang katahimikang hinihingi ni Leo ay katumbas ng pagpunit sa natitirang dignidad ni Talia. Ang kaldero ng mainit na sabaw na pinaghirapan niyang lutuin sa kusina ay patuloy na kumukulo. Umaaling-awngaw ang init at bango ng pamilya. Ngunit ang pagkatao ni Talia ay naging yelo. Hindi siya umiyak. Ang sakit ay masyadong malalim, masyadong mapangahas para idaan sa simpleng luha. Nilamon siya ng matinding hiya, hindi para sa sarili, kundi hiya dahil sa pagiging bulag niya sa mahabang panahon. Dahan-dahan niyang binitawan ang basahan. Ang tunog ng basang tela na bumagsak sa sahig ay tila tuldok sa dulo ng isang napakahabang pangungusap ng kanyang pagkamartir. Tumayo siya, mabigat ang bawat hakbang, patungo sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador at kumuha ng isang maliit na bag. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Leo na binili niya mula sa kanyang ika-13 month pay
ay humalo sa amoy ng murang sabong panlaba na ginagamit niya sa sarili niyang mga damit. Kumuha lamang siya ng 5 pares ng uniforme at ilang damit pambahay. Wala nang iba. Nang dumaan siya pabalik sa sala, dala ang kanyang bag, hindi man lang nag-angat ng tingin si Cora. Patuloy ito sa pagbabalat ng money. Si Leo ay muling nakatutok sa telepono. Tila nakahinga ng maluwag dahil iniisip nitong nanaig na naman ang kanyang taktika ng pagpapatahimik. Walang pagtatalo, walang sigawan. Binuksan ni Talia ang pinto at lumabas sa madilim at napakalamig na gabi. Dala ang pait na tuluyang pumatay sa kanyang kamangmangan. Pagsapit niya sa labas ng gate, humarap siya sa bahay. Ang mga bintana ay nagliliwanag ng mainit na kulay kahel. Ang mahinang ugong ng aircon ay tanda ng komportableng buhay sa loob. Isang buhay na siya ang nagtataguyod. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang manipis na jacket. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, binuksan niya ang aplikasyon ng kumpanya ng kuryente at tubig. Nakapangalan sa kanya ang mga account. Ang credit card niya ang automatikong nagbabayad buwan-buwan. Peace of mind nating lahat. Inulit niya sa kanyang isip ang mga salita ng kanyang biyenan. Isang matapang na diin ng kanyang nanginginig na daliri sa malamig na salamin ng screen. Disconnect service. Confirm. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Nawala ang ugong ng aircon. Ang istrukturang kanina lamang ay simbolo ng init at kapangyarihan ni Cora ay nilamon ng kabuuang kadiliman ng bisperas ng bagong taon. Nagsimulang maglakad si Talia papalayo sa dilim, habang sa loob ng bahay, nagsisimula pa lamang gumuho ang kanilang kahibangan. Ang amoy ng kulob na hangin at alikabok sa lumang pader ang sumalubong kay Talia sa loob ng maliit na kwarto ng staff house. Walang malambot na kutsyon. Walang mamahaling comforter na binili niya mula sa kanyang naipong bonus. Isang manipis na foam lamang ang nakalatag sa sahig na may mga kupas na mantsa ng pintura. Isang malayong imahe mula sa malinis at makintab na kwartong iniwan niya ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Umupo siya sa gilid ng higaan. Ang mga binti ay nakapatong sa malamig na semento. Sa sobrang lamig ng madaling araw, bawat pag-alpas ng hangin mula sa kanyang mga labi ay nagiging manipis na usok. Pinagmasdan niya ang pinong usok na yon na unti-unting naglalaho sa dilim. Ngunit sa likod ng panginginig ng kanyang mga braso at pamamanhid ng kanyang mga daliri, may isang kakaibang pakiramdam na umusbong sa kanyang dibdib. Nakakahinga siya. Wala ang mabigat na presensya ng kanyang biyenan na sumusuri sa bawat galaw niya. Wala ang mapanumbat na katahimikan ng kanyang asawa. Ang pisikal na lamig ng kwarto ay mas banayad kaysa sa lamig ng pakikitungo ng pamilyang minsan niyang tinawag na kanya. Basag ang kapayapaan nang mag-ilaw ang screen ng kanyang cellphone na nakapatong sa sahig. Ang mabilis at walang patid na panginginig ng aparato ay tila kumukumbot at bumasag sa katahimikan ng buong kwarto. 2:00 na ng madaling araw. Nakapaskil ang pangalan ni Leo sa nagliliwanag na screen. Pinanood muna niya ang matinding pagliliwanag ng telepono bago niya dahan-dahang inabot ito at idinikit sa kanyang tainga. Wala siyang sinabing kahit na ano. Talia, ano bang nangyayari? Ang boses ni Leo ay matinis, puno ng pagkataranta at hindi maitagong inis. Bakit biglang namatay ang main switch? Nag-check ako sa labas ng gate. Putol ang linya natin sa kuryente pati tubig. Nawala rin ang internet. Nasaan ka ba? Nandito sa staff house kung saan niyo ako pinalayas. Sagot ni Talia. Ang tinig ay pantay at walang bahid ng emosyon. Huwag ka ngang mag-inarte ngayon. Mabilis na asik ng kanyang asawa, ang kalmadong maskara nito kanina ay tuluyan ng natunaw. Umiiyak si Mama sa lamig. Hindi man lang makapag-init ng tubig. Walang magamit na flush sa CR. Tapos darating sina Isay bukas ng umaga. Paano na ang mga bata? Ano ba? I-contact mo ang Meralco at Maynilad ngayon din. Sabihin mo emergency.
Baka nagka-system error dahil sa New Year. Ang pamamanhid sa sikmura ni Talia ay unti-unting napalitan ng isang mapait na ngiti sa dilim. Kahit sa ganitong oras, ang kaginhawaan pa rin ng ina nito at ng kapatid ang una nitong iniisip. Hindi man lang nito naisip itanong kung nilalamig ba siya sa inuupahan niyang bodega. Hindi yan system error, Leo, mariing wika ni Talia. Bawat salita ay kasing bigat ng mga batong ibinabagsak niya mula sa kanyang balikat. Pinakat ko na. Tumigil ang paghinga sa kabilang linya. Ilang segundong binalot ng pagkabigla ang paligid bago sumabog ang galit ni Leo. Are you out of your mind? Papatayin mo ba sa ginawang nanay ko? How can you be so selfish, Talia? Ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Leo ay parang mga punyal na pilit ibinabaon sa konsensya ng asawa. Nagtatampo ka lang dahil pinagbigyan natin si Isay na makitira sandali. Gagawin mo na to sa pamilya natin? Paano ka nakakatulog habang naghihirap ang pamilya mo? Hindi natinag si Talia. Pinatigas ng 3 taong pagtitiis ang kanyang puso. Pamilya ninyo, Leo. Hindi natin. Malamig na pagtatama ni Talia. Sabi ni Mama kanina, madaling hanapin ang pera at bahay. E di hanapin nyo bukas. Bahay nyo yan, di ba? Kayo ang mag-adjust. Pero ang mga bill, nakapangalan sa akin. Ang pera ko ang pambayad doon. Wala na ang taong nagbabayad sa bahay na yan. Kaya natural lang na tumigil ang serbisyo. Wala kang kwentang manugang. Ibabalik mo to, Talia, or else ipapapulis kita for harassment. You can't just abandon us like this. Hindi ka pwedeng... Pinindot ni Talia ang pulang buton sa screen. Ang nag-aalab na banta at pagmamanipula ng kanyang asawa ay biglaang naputol. Naiwan ang mga panunumbat nito sa kawalan. Kasabay ng tuluyang paglamon ng dilim sa screen ng kanyang telepono. Muling bumalot ang nakakabinging katahimikan sa malamig na staff house. Inihiga ni Talia ang kanyang likod sa manipis na foam. Malamig, matigas at walang unan. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang ikasal siya, nakatulog siya ng mahimbing, walang bitbit na utang na loob. Nagising si Talia sa amoy ng lumang kahoy at alikabok. Hindi sa bango ng bagong luto na sinangag na nakagawian niyang ihanda tuwing 5:00 ng madaling araw. Sa loob ng 3 taon, ang kanyang katawan ay parang isang makinang automatikong gumagalaw para pagsilbihan ng pamilya Vergara. Ngunit ngayong umaga, sa unang pagkakataon, ang tanging kailangan niyang asikasuhin ay ang sarili niya. Nagtimpla siya ng kaping 3 sa isang plastik na baso. Ang lasa nito ay manipis at sobrang tamis, malayo sa mamahaling espresso machine na binili niya para kay Cora noong nakaraang Paskuhan. 1,500 piso ang hulog niya doon, buwan-buwan sa kanyang credit card, habang siya mismo ay kontento na sa mumurahing kape. Habang humihigop, pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang ang mga palad niya. May mga bakas ng peklat mula sa pagmamadaling maghiwa ng rekado at paglilinis ng mga sulok ng bahay na tanging siya lang ang nakakakita. Binuksan niya ang kanyang Facebook. Bumungad sa kanya ang isang post ni Isay na ibinahagi sa kanilang family group chat at nakapublic. Isang larawan ng kanilang madilim na sala na may tanging liwanag lang mula sa isang maliit na kandila. Napakasakit isipin na may mga taong tinalikuran ang sariling pamilya para lang sa pera. Pinatay ang kuryente at tubig kahit alam na may mga batang natutulog. Lord, kayo na po ang bahala sa mga taong walang utang na loob. Karma is real. #brokenfamily, #walang puso, #pray for us. Hindi man lang kumurap si Talia, walang galit na sumabog, tanging isang malamig na pagtanggap na ang mga taong ito ay bihasa sa paggawa ng sarili nilang katotohanan. Para sa kanila, ang pagtigil ni Talia sa pagbabayad ng mga bill na hindi naman sa kanya ay isang krimen, habang ang pagpapaalis sa kanya sa sarili niyang bahay
ay isang sakripisyo para sa pamilya. 8:00 ng umaga nang makarating siya sa kanyang opisina sa logistics company. Ang aircon sa loob ng gusali ay humahaplos sa kanyang balat, isang marangyang pakiramdam na dati niyang kinukuha bilang normal. Ngunit ngayon ay tila isang paalala ng kanyang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit bago pa man siya makaupo sa kanyang desk, nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng security guard sa lobby. Mula sa malayo, natanaw ni Talia ang 2 pamilyar na figura na mabilis na naglalakad papasok. Si Leo, na gusot ang polo at tila hindi nakatulog, at si Cora, na nakasuot ng itim na belo at pilit na naglalakad ng pasuray-suray na parang hihimatayin. Talia! Sigaw ni Cora na umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby dahilan para mapalingon ang mga katrabaho ni Talia. Anak, paano mo nagawa sa amin ito? Bakit mo kami pinahiya sa mga kapitbahay? Agad na lumapit si Leo. Ang mukha ay puno ng pilit na pag-aalala. Hon, mag-usap tayo sa labas. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao rito. Hindi mo dapat dinala ang away pamilya sa trabaho mo. Nakakahiya kay mama. Naramdaman ni Talia ang pamilyar na bigat ng hiya. Ang paboritong armas ni Leo para pasukuin siya. Ang ipahiya siya sa harap ng publiko para makuha ang gusto nila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Talia. Inayos niya ang pagkakaangkla ng kanyang ID sa kanyang blusa at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ko dinala ang away dito, Leo. Kayo ang pumunta rito. Ang boses ni Talia ay malinaw at matatag. Walang bakas ng panginginig. Nandito ako para magtrabaho. Kayo, bakit kayo nandito? Para humingi uli ng pambayad sa kuryente. Wala ka talagang galang. Sa halos mag-hysterical si Cora, ang kanyang boses ay tumataas na tila isang bida sa isang entablado. Pinakain ka namin. Tinanggap ka namin sa pamilya. Tapos ganito ang igaganti mo. Isang gabi lang kaming walang kuryente. Muntik na kaming mamatay sa ginaw. Wala ka bang awa sa mga bata ni Isay? Lumapit ang ilang security guard. Nag-aalangan kung makikialam. Napansin ni Talia ang kanyang boss na nakatingin mula sa salamin na pinto ng main office. Kung tungkol ito sa bahay, Leo, alam mo ang sagot ko. Mahinahong sabi ni Talia, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinakapa ang kanyang recorder sa loob ng bulsa, isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang karanasan sa trabaho, dokumentasyon. Ang staff house ay para sa mga empleyadong kailangan ng tirahan. Ang bahay na iniwan ko ay para sa mga taong may kakayahang magbayad ng sarili nilang bills. Kung wala kayong pambayad, baka dapat ay tanungin ninyo si Isay kung nasaan ang mga luho niya. Talia, sobra na yan. Pagbabanta ni Leo, ang kanyang kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Huwag mong idamay ang kapatid ko rito. Asawa kita. Obligasyon mong sumunod sa desisyon ko para sa pamilya natin. Ngumiti ng bahagya si Talia, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Obligasyon? Sa loob ng 3 taon, Leo, ang tanging obligasyong ginawa mo ay ang maging anak ni Mama Cora. Nakalimutan mong maging asawa sa akin. Bumaling siya sa security guard. Kuya, paki-assist na po sila palabas. May mga kliyente po tayong darating at baka makaabala ang ingay nila sa operasyon ng kumpanya. Namuti ang mukha ni Cora sa tindi ng galit at hiyang naramdaman. Hindi niya akalain na ang manugang na dati ay tinitingnan lang niya sa talampakan ay may lakas ng loob na palayasin siya sa harap ng maraming tao. Hindi pa tayo tapos, Talia. Sigaw ni Leo habang dahan-dahang itinataboy ng mga guard. Hahanapin ka namin. Hindi mo matatakasan ang utang na loob mo sa amin. Nang magsara ang glass door, naiwan ang katahimikan na kasing bigat ng tingga. Hinarap ni Talia ang kanyang mga katrabaho na tila mga estatwang nakamasid. Wala siyang sinabing kahit na ano. Naglakad siya patungo sa kanyang desk, kinuha ang isang folder at nagsimulang mag-type. Ngunit sa ilalim ng desk,
Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalab ng isang bagong tuklas na apoy sa kanyang kalooban. Binuksan niya ang isang bagong file sa kanyang computer at pinamagatan itong Financial Liquidation, Vergara Residence. Pag-uwi sa maliit na silid sa staff house, hindi ang katahimikan ang sumalubong kay Talia, kundi ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila sinasabayan ng bigat ng mga tingin ng kanyang mga katrabaho kanina. Ngunit mas matindi ang bigat na naramdaman niya nang makita ang sunod-sunod na mensahe sa kanyang telepono mula sa kanyang nanay Teresita sa probinsya. Nanginginig ang mga daliri ni Talia habang binubuksan ang voice message. Ang boses ng kanyang ina ay basag, may halong paghikbi at matinding pag-aalala. Anak, Talia, totoo ba ang sinabi ni Maring Cora? Bakit mo naman ginutom ang asawa mo? Sabi niya, pinalayas mo raw sila sa dilim, pinutulan ng kuryente. Anak, hindi kita pinalaking ganyan. Masama ang magtanim ng galit sa asawa, lalo na sa biyenan. Utang na loob natin sa kanila na tinanggap kanila kahit tayo ay mahirap lang. Napaupo si Talia sa gilid ng kanyang kama. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang asidong tumutulo sa kanyang budhi. Ramdam niya ang amoy ng tuyong lupa at usok ng kahoy mula sa kanilang kusina sa probinsya, isang lugar na laging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay nilason na rin ng mga kasinungalingan ni Cora. Ito ang pinakamatinding armas ng kanyang biyenan. Ang gamitin ang tanging taong mahal ni Talia laban sa kanya. Ang pag-atake sa kanyang hiya sa harap ng sarili niyang ina. Hindi nagtagal, isang mahabang mensahe naman ang dumating mula kay Leo. Walang bakas ng pagsisisi sa ginawa nilang eksena sa opisina. Sa halip, puno ito ng mga bersikulo mula sa Biblia tungkol sa pagpapatawad at ang tungkulin ng isang asawang babae. Talia, umiiyak si Mama buong hapon. Sabi niya, hindi niya akalain na ang manugang na itinuring niyang anak ay may pusong bato. Tinawagan na niya ang nanay Teresita mo para humingi ng paumanhin sa pagkukulang niya sa pagtuturo sa'yo. Kung gusto mong matigil ang gulo, bumalik ka na rito. Magmakaawa ka kay Mama. Ayusin natin ito bago pa malaman ng buong angkan natin ang ginawa mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Talia. Isang tunog na mas masakit pakinggan kaysa sa anumang iyak. Ang pagkukulang na sinasabi ni Cora ay ang hindi niya tuluyang pagkakaalipin. Ang pag-ayos na gusto ni Leo ay ang muling pagyuko ni Talia para tapakan nilang muli. Tumayo siya at lumapit sa maliit na bintana ng staff house. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay aandap-andap, tila mga alaala ng kanyang mga pangarap na unti-unting namamatay sa loob ng 3 taon. Ang hangin ay may amoy ng paparating na ulan, malansa at mabigat. Kinuha niya ang folder na inihanda niya kanina. Sa loob niyon ay ang mga dokumentong hindi alam ni Leo na itinatago niya. Ang mga resibo ng bawat sentimong inilabas niya para sa pagpaparenovate ng bahay, ang mga bank statement na nagpapatunay na ang sweldo ni Leo ay napupunta lamang sa mga luho ni Isay at sa sugal ni Cora, habang ang sa kanya ang bumubuhay sa kanila. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang determinasyong hindi pa nakikita ng kahit sinong Vergara. Hindi na siya ang Talia na hihingi ng tawad dahil lamang sa hiya. Hindi na siya ang Talia na matatakot sa mga bersikulo ni Leo na ginagamit lang para sa sariling interes. Hinanap niya ang pangalan ni Attorney Ben Alcantara sa kanyang listahan ng mga kontak. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala, isang deklarasyon ng digmaan na siya mismo ang magsisimula. Isang matinding pagkalampag sa pinto ng kanyang silid ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Hindi ito ang mahinahong katok ng isang kapitbahay. Ito ay ang marahas at mayabang na paghampas ng isang taong sanay na laging pinagbubuksan. Talia,
buksan mo to. Alam kong nandyan ka. Ang boses ni Leo ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, puno ng puot at desperasyon. Huwag mong hintayin na sirain ko ang pintong ito. Mag-usap tayo ngayon din. Dahan-dahang tumayo si Talia. Hindi siya tumakbo sa pinto. Hindi siya sumigaw. Sa halip kinuha niya ang kanyang telepono at sinimulan ang video recording. Ang kanyang mukha sa refleksyon ng screen ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding lamig. Ang bawat paghampas ni Leo sa pinto ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang kasal. At sa bawat segundo ng pananahimik ni Talia, lalong lumalalim ang hukay na paglilibingan niya sa lahat ng pang-aabuso ng pamilya Vergara. Hindi tumigil ang marahas na pagyanig ng manipis na pintong gawa sa plywood. Sa bawat paghampas ni Leo, tila nalalaglag ang mga alikabok mula sa kisame, dumidikit sa buhok at balat ni Talia na parang mga abo ng isang nasunog na pangarap. Ang ingay ay hindi lamang tunog. Ito ay isang pamilyar na bigat na dati ay nagpapatakbo sa kanya para magmakaawa. Ngunit ngayon, ito ay isa na lamang ingay ng isang desperadong lalaking nawala ng kontrol. Dahan-dahan, pinihit ni Talia ang kandado. Ang pagbukas ng pinto ay hindi mabilis. Hinayaan niyang pumasok ang liwanag mula sa pasilyo, kasabay ng pamilyar na amoy ni Leo. Pinaghalong pawis, usok ng sigarilyo, at ang mahal na pabangong siya pa rin ang nagbayad. Talia, sa wakas. Halos madapa si Leo sa pagpasok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puyat at puot. Ano bang pumasok sa utak mo? My God, Talia! Umiiyak si Mama. Hindi siya makakain. Ang buong barangay, pinag-uusapan na tayo dahil sa ginawa mong pagpapatay ng kuryente. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba may pinag-aralan ka? Hindi kumibo si Talia. Itinaas niya ang kanyang telepono. Ang lente ng kamera ay nakatutok ng diretso sa mukha ni Leo. Anong ginagawa mo? Ibaba mo yan. Sinubukang hablutin ni Leo ang telepono, ngunit mabilis na umatras si Talia. Sige Leo, ituloy mo. Ang boses ni Talia ay kasing talim ng labaha, malamig at walang takot. Ipakita mo sa kamera kung paano mo ako sinusugod sa hating gabi. Ipakita mo kung paano mo ako sinisigawan pagkatapos ninyo akong palayasin sa bahay na ako ang nagbabayad. Para kapag dinala ko ito sa korte, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Natigilan si Leo. Ang kanyang kamay na nakataas ay dahan-dahang bumaba. Ang takot sa batas ay mas matindi pa sa kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Napalitan ang kanyang galit ng isang mapait na pakiusap. Ang klasikong pagmamanipulang kabisado na ni Talia. Hon please, wag naman ganito. Humina ang kanyang boses, nanginginig sa desperasyon. Gusto lang naman ni Mama na maging maayos ang lahat. Isay needs a home. Mag-asawa tayo, di ba? Sa hirap at ginhawa, bakit mo kami pinahihirapan ng ganito? Isang pirma mo lang sa reconnection form, babalik na ang lahat sa dati. Please, para kay Mama. Para kay Mama. Laging para kay Mama Leo. Humakbang pasulong si Talia, dahilan para mapaatras ang asawa. Pero kailan naging para sa akin? Noong nagtrabaho ako ng may lagnat, para lang hindi tayo kapusin sa pambayad ng mortgage? O noong hinayaan mong tawagin akong katulong ni Isay sa harap ng mga bisita nyo? Ang dati na sinasabi mo ay ang impyernong binuo ninyo para sa akin at hindi na ako babalik doon. Wala kang utang na loob. Bulong ni Leo, ang huling bala ng isang talunang sundalo. Mayroon, Leo. May utang na loob ako sa sarili ko, sagot ni Talia. At sisiguraduhin kong mababayaran ko yon ngayong gabi. Kinabukasan, sa isang tahimik na opisina na amoy lumang libro at matapang na kape, hinarap ni Talia si Attorney Ben Alcantara. Ang sikat ng araw sa bintana ay tumatama sa mga dulo ng mga papel na maingat na inilatag ni Talia sa mesa. Binasa ni Ben ang bawat dokumento ng walang imik. Ang tanging tunog sa silid ay ang paglipat ng mga pahina
at ang mahinang paghigop ng abogado sa kanyang kape. Talia, nakikita mo ba ito? Itinuro ni Ben ang isang serye ng mga bank transfer. Sa loob ng 3 taon, halos 80% ng amortization ng bahay ay galing sa personal account mo. Ang mga renovation receipts, lahat nakapangalan sa'yo. Kahit ang mga gamit sa loob, mula sa ref hanggang sa tiles ng banyo, ikaw ang nagbayad. Tumango si Talia. Akala ko noon, investment yon para sa kinabukasan naming mag-asawa. Well, it's an investment, all right? Gumiti si Ben, isang ngiting puno ng kahulugan. Pero hindi para sa kanila. Ayon sa batas, dahil ikaw ang nagpondo sa malaking bahagi ng ari-arian na ito, may karapatan tayong hingin ang pagbebenta ng bahay para makuha mo ang share mo. O mas mabuti pa, dahil sa economic abuse na ginawa nila, maaari nating i-freeze ang asset na yan. Kinuha ni Ben ang isang dilaw na marker at binilugan ang pangalan ni Cora sa isa sa mga billing statements. At itong utang ni Isay sa credit card mo na ikaw ang nagbabayad, pwede nating i-file ito bilang civil liability. Talia, hindi mo lang sila pinalaya sa dilim. Pwede natin silang iwanang walang-wala. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang galit na nakakasunog, kundi ang kapayapaang dulot ng katarungan. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pag-aalala sa bills, ay unti-unting bumabalik sa kanya bilang sandata. Gawin natin, Attorney Ben, pahayag ni Talia. Gusto kong malaman nila na ang utang na loob na laging nilang isinusuumbat ay may resibo. At sa pagkakataong ito, ako ang maniningil. Lumabas si Talia sa opisina ni Ben na may bagong tindig. Ang hangin sa labas ay hindi na kasing bigat ng dati. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na naglinis ng sahig na tinapunan ni Cora ng balat ng mani. Ngayon, ang mga kamay na ito ay hahawak sa panulat na magpapalaya sa kanya habang buhay. Ang gabi sa staff house ay kasing tahimik ng isang libing, maliban na lamang sa mahinang ugong ng kakarampot na bentilador sa sulok. Nakaupo si Talia sa gilid ng higaan. Hawak ang kanyang telepono. Ang malamig na liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang pangalang hindi niya matanggihan, ang kanyang nanay Teresita. Nag-umpisang mangatal ang telepono sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang pagyanig nito ay tila isang babala. Huminga ng malalim si Talia bago ito sinagot. Sa kabilang linya, narinig niya ang tunog ng mga kuliglig mula sa kanilang probinsya, ang malayo ngunit pamilyar na kalansing ng mga kagamitan sa kusina at ang bahagyang pag-ubo ng kanyang ina. Ang mga tunog na ito ay tila mga haplos na nagpapaiyak sa kanyang puso. Talia, anak? Ang boses ni Teresita ay puno ng pag-aalangan, tila takot na baka mabasag ang katahimikan. Nay, bulong ni Talia. Isang salita pa lang, naramdaman na niya ang pagbara ng emosyon sa kanyang lalamunan. Anak, tumawag uli si Maring Cora. Marami siyang sinabi na hindi ka raw makataong asawa, na kinalimutan mo na ang utang na loob mo dahil lang sa pera. Buntong hininga ng matanda. Sabi ko sa kanya, baka nagkakamali lang siya. Pero anak, totoo ba? Bakit mo pinabayaan ang pamilya ni Leo? Hindi agad nakasagot si Talia. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na inisip ang amoy ng sampagita sa bakuran ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Doon, kahit mahirap sila, hindi kailanman naging basehan ng pera para sa respeto. Nay, noong huling uwi ko, napansin niyo ba ang mga pasa sa braso ko? Tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Hindi iyon galing sa trabaho. Galing iyon sa pagkakayod ko para linisin ang bahay na hindi ko naman pag-aari. Nay, alam niyo ba na pinapalayas nila ako sa sarili kong bahay para lang patirahin ang kapatid ni Leo? Na ang bawat sentimong pinapadala ko sa inyo, kinu-question pa ni Mama Cora dahil dapat daw ay sa kanila lang ang pera ko. Natahimik ang kabilang linya.
Ang tanging narinig ni Talia ay ang mabilis na paghinga ng kanyang ina. 3 taon akong naging anino sa loob ng bahay na, yun nay, naging ATM, naging tagalinis, naging tagabayad ng utang ni Isay. Pero kailanman, hindi nila ako itinuring na pamilya. Para sa kanila, ang utang na loob ko ay isang hahabang buhay na kontrata ng pagkaalipin dahil lang tinanggap nila ako. Patawarin mo ako, anak. Ang hikbi ni Teresita ay tila isang punyal sa dibdib ni Talia. Akala ko, akala ko maganda ang buhay mo doon. Akala ko dahil mayaman sila, maaalagaan ka nila. Hindi ko alam na ganyan pala ang dinaranas mo. Hindi niyo kasalanan, Nay. Pinili kong manahimik dahil sa hiya. Dahil ayokong isipin ng mga tao sa atin na bigo ang anak niyo sa Maynila. Pag-amin ni Talia habang ang mga luha ay tuluyan ng pumatay sa kanyang paningin. Pero pagod na ako. Ayoko nang maging biktima ng sarili kong kabutihan. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao, Talia. Ang boses ng kanyang ina ay biglang naging matatag. Ang uri ng lakas na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Hindi bali nang maging kahiya-hiya tayo sa mata ng mundo basta't hindi ka na nila tinatapakan. Umuwi ka rito kung gusto mo o lumaban ka riyan. Pero tandaan mo, anak ka ng isang De La Cruz. Hindi tayo lumalaban para sa pera. Lumalaban tayo dahil tao rin tayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Talia. Ang hiya na dati ay nakakalunod, ay unti-unting napalitan ng isang bago at mas matinding emosyon, ang karapatang mabuhay para sa sarili. Salamat, Nay. Salamat. Nang ibaba ni Talia ang telepono, hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa sahig habang tinatapunan ng balat ng mani. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang screen mula kay Isay. Ate Talia, wala na kaming pambili ng gatas ng mga bata. Sabi ni Mama, obligasyon mo to dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami naghihirap ngayon. Magpadala ka ng 5,000 piso sa GCash ko bago mag-umaga. Kundi ipapakalat ko sa lahat ng kakilala mo na magnanakaw ka. Tinitigan ni Talia ang mensahe. Hindi na siya nasasaktan. Sa halip naramdaman niya ang isang matinding kagalakan. Ang kagalakan ng isang taong wala nang natitirang takot. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder na inihanda ni Attorney Ben. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang iscan ang mga huling ebidensya ng pagmamanipula ni Isay. Hindi lang 5,000 piso ang ibibigay ko sa iyo, Isay. Bulong ni Talia sa madilim na silid. Ibibigay ko sa inyong lahat ang katarungang matagal niyo nang hinihingi. Isang pindot sa send button. Ang lahat ng dokumento, bank statements, at video recordings ng pagsugod ni Leo ay opisyal nang na-file sa opisina ni Attorney Ben para sa susunod na hakbang. Bumalik si Talia sa bahay na dati niyang itinuring na kuta, ngunit ngayon ay tila isang kabaong na amoy panis na kanin at kulob na pawis. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng kanyang susi sa trangka ay bumasag sa mabigat na katahimikan ng gabi. Pagbukas ng pinto, hindi ang bango ng bagong linis na sahig ang sumalubong sa kanya, kundi ang malansang amoy ng mga hugasing na katambak sa lababo at ang singaw ng basurang hindi na ilalabas ng ilang araw. Sa gitna ng sala, nakita niya si Isay na nakahiga sa sofa. Ang paligid ay puno ng mga kalat na laruan at balat ng sitsirya. Sa lamesa, nakaupo si Cora sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang emergency light, tila isang reyna ng isang kahariang unti-unti nang gumuguho. Ang kuryente ay pansamantalang naibalik gamit ang isang lumang generator na umuugong sa labas, ngunit ang hangin sa loob ay nananatiling mainit at nakakasulasok. Ay, nandito na pala ang prinsesa natin. Ang boses ni Cora ay pumailan lang, puno ng parinig na kasing talim ng kinakalawang na pako. Akala ko ba ay nakalimutan mo na ang daan pabalik dito?
O baka naman naubos na ang yabang mo, kaya ka bumalik para magmakaawa? Hindi sumagot si Talia. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kanyang kwarto, ngunit hinarangan siya ni Leo na kalalabas lang mula sa kusina. May hawak na platong puno ng tila sunog na tinola. Hon, buti naman at naisipan mong umuwi, sabi ni Leo. Ang boses ay pilit na ginagawang malambing ngunit may bahid ng panunumbat. Sakto ang dating mo, hapunan na. Halika, kain tayo. Mag-sorry ka na kay Mama at kay Isay. Tapos ayusin mo na ang mga bill natin para bukas ay balik na tayo sa normal. Tiningnan ni Talia ang lamesa. Ang nakahaing pagkain ay may namumuong sebo sa ibabaw, isang madilaw at malagkit na layer na tila sumasalamin sa dumi ng kanilang pagkatao. Ang bawat kutsara ng pagkaing iyon ay tila lason na napilit isinusubo sa kanya sa loob ng 3 taon. Hindi ako bumalik para kumain, Leo. Malamig na tugon ni Talia. Bumalik ako para sa mga gamit ko. Anong mga gamit? Singhal ni Isay mula sa sofa, hindi man lang nag-abalang tumayo. Lahat ng nandito? Sa pamilya Vergara yan. Ang kapal naman ng mukha mong kumuha ng kung ano-ano pagkatapos mong patay ng kuryente namin. Pumasok si Talia sa kwarto at binuksan ang cabinet sa ilalim ng kanilang kama. Doon, kinuha niya ang isang itim na folder, ang warranty book, ng lahat ng appliances at ang orihinal na kasulatan ng pagpapatayo ng bahay. Higit sa lahat, dahan-dahan niyang kinalas ang maliit na hard drive ng security camera na nakatago sa likod ng telebisyon sa kwarto. Ang saksi sa bawat pambabastos ni Cora at bawat pananahimik ni Leo. Paglabas niya ng kwarto, muli siyang hinarang ni Cora. Ang matanda ay nakatayo na ngayon. Ang mga kamay ay nasa baywang. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindi ng pagmamataas. Sige, umalis ka. Pero tandaan mo, Talia, kapag lumabas ka sa pintong yan, wala ka nang babalikan. Sigaw ni Cora. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hinding-hindi mo na muling matitikman ang pagmamahal ng pamilyang ito. Mamamatay ka sa hirap na mag-isa. Humarap si Talia sa kanyang biyenan. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang bawat linya sa mukha ng babaeng nagpahirap sa kanya. Napansin niya ang isang balat ng mani na nakadikit pa rin sa gilid ng silya ni Cora. Isang paalala ng gabi ng kanyang pagkagising. Ang pagmamahal niyo, Mama Cora, ay parang sebong ito. Itinuro ni Talia ang platong nasa lamesa. Malagkit, madumi, at nakakasuka kapag lumamig na. Ang bahay na ito, inaalay ko na sa inyo ang bawat sulok nito. Hanggat kaya niyo pang bayaran ang buwis at utang nito. Anong ibig mong sabihin? Hablot ni Leo sa braso ni Talia. Marahas na binawi ni Talia ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng takot. Tanging isang malalim na dusa na ngayoy naging kapangyarihan. Ilang araw mula ngayon, Leo, makakatanggap ka ng sulat mula sa bangko. Bulong ni Talia, sapat lang para marinig ng asawa. Dahil ang bahay na ipinagmamalaki nyo ay nakasangla sa pangalan ko at ititigil ko na ang pagbabayad. Tignan natin kung hanggang saan aabot ang utang na loob nyo kapag ang mga pader na ito ay kinuha na sa inyo. Tumalikod si Talia at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na punong-puno ng tinta ng pagdurusa. Sa kanyang pag-alis, hindi na niya narinig ang mga sigaw ni Cora o ang pagtawag ni Leo. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang paghinga. Malalim, malaya, at buhay. Bago niya tuluyang isara ang pinto, lumingon siya at bumulong sa dilim ng pasilyo. Happy New Year, Vergara family. Ito na ang huling regalong matatanggap niyo sa akin. Ang amoy ng selyadong sobre ay may pahiwatig ng luma at tuyong papel. Mabigat, malamig, at tila nagdadala ng isang hatol na hindi na mababawi. Hawak ni Leo ang kayumangging sobre habang nakatayo sa gitna ng kanilang madilim na sala. Ang bawat letra
ng kanyang pangalan na nakasulat sa labas ay tila mga hibla ng kuryenteng gumagapang sa kanyang mga daliri. Nagbibigay ng kakaibang kaba na mas matindi pa sa lamig ng gabing iyon. Nang buksan niya ito, ang puting papel sa loob ay may tatak ng isang tanyag na law office. Petition for Judicial Separation of Property and Annulity of Marriage. Ang mga salitang iyon ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumama sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan ang lahat ng legal na terminolohiya, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang at-im na inaasahan nilang babalik ay tuluyan na ngang naging tao at ang taong yon ay handa ng lumaban. Dinala ni Leo ang kanyang galit at takot sa staff house. Ang bawat hakbang niya sa sementadong daan ay tila pagpunit sa katahimikan ng gabi. Pagdating sa harap ng pinto ni Talia, hindi niya ito hinampas ng marahas gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, ang kanyang katok ay mahina, puno ng pilit na pagpapakumbaba. Ang huling barahan ng isang lalaking, alam na wala na siyang kapangyarihan. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya si Talia. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng puyat o pag-iyak. Sa katunayan, mukhang mas buhay si Talia ngayon kaysa noong naninirahan pa sila sa ilalim ng iisang bubong. Talia, ano to? Inangat ni Leo ang mga papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Annulment? Divorce? Nagbibiro ka ba? 3 taon tayong kasal, Talia. Sa hirap at ginhawa, di ba? Isang away lang. Sisirain mo na ang lahat. Hindi ito isang away lang, Leo. Mahinahong sagot ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na lawa. Tahimik pero mapanganib. Ito ang dulo ng 3 taong pang-aabuso. Hindi mo lang napansin dahil masyado kang naging komportable sa pananahimik ko. Pero ang pamilya, si Mama, tumataas ang blood pressure niya dahil sa stress. Pilit na isinisingit ni Leo ang pamilyar na gaslighting. Paano mo nagagawang matulog ng mahimbing habang alam mong naghihirap ang asawa mo? Wala ka na bang puso? Ang pera, kikitain natin yan. Pero ang pamilya, hindi napapalitan. Tumingin si Talia sa labas ng pasilyo, sa aandap-andap na ilaw ng poste. Alam mo ba, Leo, sa loob ng 3 taon, lagi kong tinatanong ang sarili ko, ganito na lang ba ang halaga ko? Isang tagabayad ng utang? Isang tagalinis ng kalat nyo? Ngayon, nahanap ko na ang sagot. Ang halaga ko ay hindi nakadepende sa kung gaano nyo ako kailangan. Ang halaga ko ay nasa kung gaano ko kayang iwanan ang mga taong hindi marunong magpahalaga. Dahan-dahang inangat ni Talia ang kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong simbolo ng kanyang pagkakaalipin, ay tila maluwag na sa kanyang daliri dahil sa timbang na nawala sa kanya sa huling ilang linggo ng stress. Sa isang banayad na galaw, hinugot niya ang singsing. Walang tunog ang pagtanggal nito. Tila isang aninong kusa na lamang naglaho. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng sobrang hawak ni Leo. Ang ginto ay kumislap sa ilalim ng madilaw na ilaw ng staff house, tila isang piraso ng alaalang wala na ring halaga. Talia, wag. Wag mong gawin to, bulong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Mga luhang hindi para sa pagmamahal, kundi para sa kaginhawaang mawawala sa kanya. Ang bahay na yon, Leo, ay ibebenta. Dagdag ni Talia, ang bawat salita ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Nakausap ko na ang bangko. Dahil hindi na ako magbabayad ng amortization, mapupunta yon sa foreclosure kung hindi nyo mababayaran ang balanse sa loob ng 3 buwan. At alam nating pareho na wala kayong pambayad. Saan kami pupunta? Papatayin mo ba si Mama sa hirap? Sigaw ni Leo, ang kanyang huling pagtatangka na gamitin ng hiya at awa. May kapatid ka, Leo? May asawa si Isay. Gamitin niyo ang lakas ng pamilya na lagi niyong ipinagmamalaki sa akin. Sagot ni Talia bago dahan-dahang isara ang pinto. Diyan kayo magaling, di ba?
ang umasa sa isa't isa nang walang iniaambag. Ngayon, subukan niyo namang gawin nang wala ako. Nang mag-lock ang pinto, naiwan si Leo sa labas, hawak ang mga papel at ang singsing na wala ng kahulugan. Sa loob ng silid, sumandal si Talia sa pinto. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay hindi na nakakaramdam ng bigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang bagong simula, isang melodiya ng kalayaan na matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng maalinsangang hapon ay humahalo sa masangsang na pabango ni Cora, isang amoy na pilit nagpapanggap na mayaman ngunit sadyang nakakasulasok sa ilalim ng init ng araw. Hindi pa man nakakalabas si Talia sa kanyang silid, narinig na niya ang matinis na boses ni Isay na umaalingaw-ngaw sa pasilyo ng staff house, tila isang sirena ng bumbero na nagbababala ng paparating na gulo. Talia, lumabas ka riyan. Huwag kang magtago sa likod ng pinto. Sigaw ni Isay habang ang marahas na paghampas niya sa kahoy ay nagiging sanhi ng pagyanig ng buong dingding. Pagbukas ni Talia ng pinto, bumungad sa kanya ang isang eksenang tila hango sa isang murang dulaan. Nakasandal si Cora sa balikat ni Isay. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib at ang isa naman ay may hawak na pamaypay na mabilis na gumagalaw. Ang kanyang muka ay puno ng makapal na pulbos na ngayoy tila nagnanaknak dahil sa pawis, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng namamagang talukap. Ayan na ang walang pusong manugang. Malakas na deklarasyon ni Cora, sapat na para marinig ng mga kapitbahay na nagsisimula ng sumilip sa kani-kanilang mga bintana. Tignan niyo siya, kumakain ng masarap, natutulog ng mahimbing habang ang pamilya ng asawa niya ay pinababayaan sa dilim. Lord, patawarin niyo po ang babaeng ito na walang utang na loob. Naramdaman ni Talia ang pamilyar na kurot ng hiya. Ang bawat tingin ng mga miron ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ito ang paboritong laro ni Cora, ang iladlad, ang lahat sa kalsada upang mapilitan si Talia na sumuko para lamang matigil ang kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Talia. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng takot, kundi ang katahimikan ng isang mangangaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ano po ba ang kailangan niyo, Mama Cora? Mahinahong tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay malinaw, walang halong galit, na lalong nagpagalit sa matanda. Ang kapal ng mukha mong itanong yan. Sabat ni Isay, ang kanyang itinuturong daliri ay muntik nang tumama sa ilong ni Talia. Ibalik mo ang kuryente, ibalik mo ang internet. Paano makakapag-aral ang mga anak ko? Paano kami mabubuhay nang wala kang binabayaran? Akala mo ba matatakasan mo kami sa pagtatago mo rito sa lungga mo? Isay, ang bahay na tinitirhan niyo ay nakapangalan sa akin. Sagot ni Talia, habang dahan-dahang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. At ayon sa records ng bangko at utility companies, 3 buwan na ninyong hindi binabayaran ang share nyo, kahit na ibinibigay ko ang pambayad bago ako lumayas. Sinungaling! Sigaw ni Cora na tila biglang nagkaroon ng lakas at hindi na kailangang umalalay kay Isay. Binabayaran namin yun. Si Leo ang may hawak ng pera. Talaga po? Inilabas ni Talia ang mga kopya ng bank statements at itinapat sa mukha ng mga kapitbahay na nakikinig. Narito po ang mga resibo. Ang perang ibinigay ko kay Leo para sa bills, ipinambili niyo ng bagong cellphone ni Isay. Ang perang para sa mortgage, ipinatalo niyo sa bingo, Mama Cora. Narito ang mga petsa, ang mga oras, at ang mga transaksyon. Biglang tumahimik ang paligid. Ang matamis na maskara ng pagiging biktima ni Cora ay unti-unting nagnanaknak. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay nag-iba ng tono. Hindi na ito tungkol sa walang pusong manugang, kundi tungkol sa mga parasitong pamilya. You're a demon, Talia.
Halos mawalan ng boses si Isay sa tindi ng hiyang naramdaman nang mapansin ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid. Gagawa-gawa ka ng kwento para lang hiyain kami. Hindi kailangan ng kwento kapag may ebidensya, Isay, sabi ni Talia. At bago niyo pa ituloy ang eksenang ito, gusto ko lang malaman niyo na kanina ko pa tinawagan ng security at ang pulis dahil sa trespassing at harassment. Narito na sila. Ang tunog ng papalapit na mabibigat na hakbang ng mga gwardya sa pasilyo ay tila mga kulog na nagbabadya ng katapusan ng dula-dulaan ni Cora. Ang matanda, na kanina lang ay tila hihimatayin sa awa, ay biglang naging abala sa pag-aayos ng kanyang buhok at pagtatago ng kanyang mukha sa likod ng pamaypay. Diyan kayo magaling, di ba? Sa drama. Bulong ni Talia habang pinagmamasdan ang mga security guards na dahan-dahang inaalalayan ang mag-ina palabas ng gusali. Pero sa totoong buhay, Mama Cora, ang katotohanan ay hindi nadadaan sa lakas ng boses. Nadadaan ito sa resibo. Nang tuluyan silang mailabas, naiwan si Talia sa tapat ng kanyang pinto. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang hiya na kanina ay nagpapabigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang matinding pakiramdam ng kagaanan. Tumingin siya sa mga kapitbahay, tumango ng bahagya at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa loob ng kanyang silid, huminga siya ng malalim. Ang amoy ng alikabok sa staff house ay mas mabango pa ngayon kaysa sa anumang mamahaling pabango ni Cora dahil ang amoy na ito ay amoy ng kalayaan. Ang amoy ng nabubulok na basura sa tapat ng gate ay humahalo sa malansang singaw ng kanal. Isang masangsang na paalala na wala na ang kamay na dating matiyagang naglalabas ng dumi tuwing 6:00 ng umaga. Sa loob ng bahay na dati ay makintab at amoy preskong bulaklak, ang kadiliman ay tila isang malapot na likidong bumabalot sa bawat sulok. Ang mga baldosa na dati ay tila salamin sa linis ay malagkit na ngayon, puno ng mga bakas ng sapatos at natapon na kape na hindi man lang nagawang punasan ng sinuman. Sa gitna ng sala, sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang upos na kandila, muling umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Isay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang pangalan ni Talia ang isinisigaw niya. Ma, ano ba? Sabi mo may itinago kang pera sa aparador mo. Bakit wala na doon? Singhal ni Isay. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng frustration. Wala na kaming pambili ng gatas ng mga bata. Kahit ulam man lang, wala na tayong mabili dahil pati ang tindahan sa kanto ayaw na tayong pautangin. Bakit ako ang sinisisi mo? Sagot ni Cora. Ang boses ay nanginginig hindi sa otoridad kundi sa gutom at pagkapahiya. Ang asawa mo nasaan? Bakit hindi siya ang magtrabaho? Akala ko ba ay malakas ang kita niya sa sideline? Puro kayo asa sa akin, akala niyo ba ay balon ako ng pera? Manaman, alam mong si Ate Talia ang sumasalo sa lahat dati. Napahilamos si Isay sa kanyang mukha. Kasalanan niyo to eh. Kung hindi niyo sana siya pinilit lumayas agad, sana ay may nakukuha pa tayong pera sa kanya habang naghahanap kami ng ibang malilipatan. Isang malakas na sampal ng palad sa lamesang kahoy ang bumasag sa kanilang pagtatalo. Tumayo si Cora, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Kasalanan ko? Sino ang laging humihingi ng pambili ng bagong sapatos? Sino ang laging nagpapadagdag ng baon dahil nakakahiya raw sa mga kaibigan? Ikaw, Isay. Ikaw at ang pamilya mong palamunin. Nasa sulok lang si Leo, nakayuko at nakasandal sa pader na may mga mantsana ng amag. Pinapanood niya ang dalawang pinakaimportanteng babae sa buhay niya na mag-away na parang mga hayop na nag-aagawan sa isang tuyong buto. Ngayon niya lang naramdaman ang matinding katahimikan na iniwan ni Talia. Isang katahimikang hindi pala kapayapaan, kundi ang pundasyon na nagpapanatili sa kanilang lahat na buo. Ngayong wala na ang pundasyong yon, ang buong gusali ng kanilang pagkatao ay gumuho na. Leo,
Magsalita ka naman. Sigaw ni Isay sa kanyang kuya. Tawagan mo si Talia. Magmakaawa ka. Sabihin mo mamamatay na si Mama sa gutom. Kahit ano, Leo. Ibalik mo lang ang kuryente natin. Inangat ni Leo ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila 2 uling na matagal nang namatay ang ningas. Hindi na siya sumasagot, Isay. Nakablock na ako sa lahat. Kahit sa opisina nila, hindi na ako pinapapasok ng security. Wala na. Wala na tayong makukuha sa kanya. Wala kang kwentang lalaki. Halos idura ni Isay ang mga salita sa mukha ng kanyang kuya. Hinayaan mong mawala ang kaisa-isang bagay na nagpapakain sa amin. Ma, aalis na kami rito. Pupunta na lang kami sa biyenan ko. Mas mabuti pang makihati sa maliit na bahay nila kaysa mabulok dito sa mansyong wala namang kuryente. Iwan mo ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo. Sigaw ni Cora, ngunit ang kanyang boses ay tila isang hikbi na lamang ng isang talunang reyna. Hindi na sumagot si Isay. Marahas niyang hinila ang kanyang mga bag. Ang tunog ng pagkaladkad ng tela sa malagkit na sahig ay tila isang huling hantungan sa kanilang pagkakaisa bilang pamilya. Sa kanyang pag-alis, ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng mantsa sa sahig na dati ay inalagaan ni Talia ng sariling pawis. Naiwan si Cora at Leo sa gitna ng sala. Ang init ng gabi ay nakakasuffocate. Ang amoy ng panis na ulam mula sa kusina ay lalong tumitindi. Sa labas, narinig nila ang marahas na pagpako ng isang kahoy sa kanilang gate. Isang matinding takot ang gumapang sa dibdib ni Leo. Dahan-dahan siyang lumabas. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang 2 lalaking nagkakabit ng isang malaking karatula. Ang bawat pukpok ng martilyo ay tila pako sa kabaong ng kanilang karangyaan. Foreclosed property, for sale. Ang bawat letra ay kasing pula ng dugo. Isang opisyal na hatol na ang kanilang long vang, gold cage, ay hindi na sa kanila. Ang bahay na itinayo sa likod ng paghihirap ni Talia ay kukunin na ng bangko. Napaupo si Leo sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Sa loob ng bahay, narinig niya ang matinis at desperadong iyak ni Cora. Isang iiyak na wala nang makikinig. Isang iyak na hindi na kayang bayaran ng kahit anong utang na loob. Ang pamilya Vergara ay hindi lamang nawalan ng bahay. Nawalan sila ng kaluluwa. At habang nilalamon sila ng dilim, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang babae ang payapang natutulog. Malayo sa ingay ng kanilang kasakiman, ang amoy ng floor wax at matandang alikabok sa loob ng bulwagan ng katarungan ay may dalang bigat na tila humahaplos sa lalamunan. Malamig ang bugso ng aircon sa loob, isang uri ng ginaw na hindi nakakapagbigay ng ginhawa, kundi nagpapaalala ng katotohanang walang puwang ang emosyon sa harap ng batas. Sa mahabang bangko na gawa sa makintab na nara, nakaupo si Talia. Ang kanyang suot ay isang malinis na puting blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga kuko ay wala ng bahid ng dumi mula sa paglilinis ng bahay na hindi naman sa kanya. Sa kabilang panig, ilang metro ang layo, nakaupo ang mga Vergara. Si Cora ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating mapagmataas na sarili. Ang kanyang suot na bestida ay kupas na ang kulay at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng makapal na pulbos. Sa halip, ang mga kulubot sa kanyang noo ay tila mga lamat sa isang basag na banga. Si Leo naman ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay nakapako sa semento. Tila iniiwasan ng anumang tingin na magpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Talia, anak, baka naman pwedeng pag-usapan pa natin ito. Bulong ni Cora nang magkaroon ng sandaling katahimikan bago pumasok ang hukom. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi na sa otoridad kundi sa desperasyon. Ang bahay, ibebenta na raw ng bangko sa susunod na buwan. Saan kami pupunta? Maawa ka naman sa amin.
Utang na loob, bawiin mo na ang kaso. Tumingin si Talia sa kanyang dating biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi na naramdaman ni Talia ang pamilyar na kaba o ang kagustuhang humingi ng tawad. Ang boses ni Cora ay tila isang malayong ingay na lamang ng hanging dumadaan sa siwang ng bintana. Mama Cora, ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng pagkaalipin, mahinahong sagot ni Talia. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, umaling-awngaw sa tahimik na silid. 3 taon ko nang binayaran ng utang na yon sa pamamagitan ng aking pawis, luha at dignidad. Ngayong araw, ang batas naman ang maniningil sa inyo. Talia, please naman, sabat ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Huwag mo namang ubusin ang dignidad ni Mama. Alam mo namang hiya ang pinakainiingatan namin sa pamilya. Kapag nalaman ng mga kamag-anak natin na pinalayas kami dahil sa foreclosure, paano na kami titingin sa kanila? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Ang dignidad, Leo, ay pinaghihirapan, hindi inihihingi. Kung mas mahalaga sa inyo ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa pagiging patas sa akin, iyan ang parusang dapat ninyong harapin. Bumasag sa bulong ng mga tao ang mabigat na tunog ng kahoy na tumama sa lamesa, ang hudyat ng pagpasok ng hukom. Ang bawat hakbang ng opisyal patungo sa gitna ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pagsasama ni Natalia at Leo. Nang basahin ang hatol, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang paghikbi ni Cora at ang mabilis na paghinga ni Leo. Ang desisyon ay malinaw. Ang kasal ay pinapawalang bisa at ang lahat ng ari-ariang napatunayang binayaran ni Talia ay dapat ibalik sa kanya o ibenta upang makuha niya ang kanyang parte. Ang bahay na itinayo sa pangarap ni Talia ay hindi na kailanman magiging kanlungan ng mga Vergara. Isang matalim at pulang tatak, ang dumiin sa puting papel na hawak ng clerk of court. Ang tunog ng tuyong papel na napipi ay tila isang huling hantungan. Tapos na. Paglabas ni Talia ng korte, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Mainit, maliwanag, at nagbibigay buhay. Sa likuran niya, narinig niya ang boses ng isang kamag-anak ng mga Vergara na nagtatanong kung bakit sila nasa korte at ang mabilis na pagtatago ni Cora sa kanyang mukha gamit ang isang lumang panyo. Ang hiya na kinatatakutan nila ay tuluyan ng dumating, hindi dahil sa ginawa ni Talia, kundi dahil sa bunga ng sarili nilang kasakiman. Hindi na lumingon si Talia. Inayos niya ang kanyang blazer at humakbang pasulong. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa semento ay may dalang katiyakan. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon ay tila dahan-dahang tinatangay ng hangin. Iniiwan siyang magaan, malaya at buo. Sa di kalayuan, nakita niya si Attorney Ben na nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Tumango ito sa kanya bilang tanda ng respeto. Ngumiti si Talia, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi siya nanalo dahil sa pera o dahil sa pagbagsak ng mga Vergara. Nanalo siya dahil sa wakas, nahanap na niya ang kanyang sarili. 6 na buwan na ang lumipas, ngunit sa bawat paggising ni Talia, tila isang bagong pahina ng buhay ang unti-unting nabubuklat. Ang sikat ng araw sa probinsya ay hindi kasing lupit ng init sa Maynila. Ito ay may kasamang haplos ng sariwang hangin na amoy damo at basang lupa. Wala na ang mabigat na presensya ng orasan na tila humahabol sa kanya para maghanda ng almusal ng iba. Ngayon, ang tanging nagpapakilos sa kanya ay ang sarili niyang kagustuhan. Nakatayo si Talia sa beranda ng maliit na bahay ni Nanay Teresita. Nakasuot siya ng malambot na bestidang bulaklakin, ang kanyang balat ay mas masigla na ngayon. Malayo sa maputla at pagod na anyo niya noong naninirahan pa siya sa bahay ng mga Vergara. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging amoy panlinis, ay amoy kape na ngayon at sariwang bunga ng kalamansi
mula sa kanilang bakuran. "Anak, halika na." Mainit pa ang sinangag. Tawag ni Teresita mula sa kusina. Pumasok si Talia at naupo sa tapat ng kanyang ina. Ang hapagkainan ay gawa lamang sa kawayan. Ang plato ay hindi mamahalin. Ngunit ang bawat subo ng pagkain ay may lasa ng tunay na kapayapaan. Walang boses na pumupuna sa alat ng ulam. Walang matang mapanghusga sa bawat galaw niya. "Nay, tumawag po ba uli si Leo?" Mahinahong tanong ni Talia habang humihigop ng kape. Bumuntong hininga ang matanda. Tumawag noong 1 linggo. Nagtatanong kung pwedeng humiram ng kahit kaunti para sa gamot ng mama niya. Sabi ko, wala tayong maibibigay dahil ang perang hawak natin ay para sa kinabukasan mo. Napatango si Talia. Nabalitaan niya mula sa isang dating katrabaho na ang pamilya Vergara ay tuluyan ng nagkawatak-watak. Nakatira na si Cora sa isang maliit na silid sa tapat ng palengke, malayo sa marangyang bahay na dati niyang ipinagmamalaki. Si Leo naman ay palipat-lipat ng trabaho. Ang kanyang sweldo ay hindi sumasapat dahil sa dami ng utang na iniwan ni Isay bago ito tuluyang lumayas kasama ang kanyang pamilya. Ang hiya na kinatatakutan ni Cora ay naging aninong bumabalot sa kanila araw-araw. Sila na ngayon ang paksa ng usap-usapan. Ang mga dating mayaman na bumagsak dahil sa sariling kasakiman. Hindi nakaramdam ng kagalakan si Talia sa balitang yon. Ang naramdaman niya ay isang malalim na dusa na unti-unting naglalaho, tila isang sugat na tuluyan nang naghilom at naging pilat na lamang. Ang galit ay wala na. Pinalitan ito ng isang matinding kawalan ng pakialam. Pagkatapos ng almusal, nagmaneho si Talia patungo sa bayan. Dumaan siya sa tapat ng dati niyang bahay sa lungsod. Ang bahay na itinayo niya mula sa kanyang pawis. Mayroon na itong bagong pintura, ibang kulay, at may mga halamang hindi niya kilala sa harap ng gate. May nakita siyang isang bata na tumatakbo sa sala, masayang tumatawa habang hinahabol ng isang aso. Itinigil ni Talia ang sasakyan sa gilid ng daan. Pinanood niya ang eksenang yon nang walang kahit anong hapdi sa kanyang dibdib. Ang bahay na yon ay hindi na sa kanya at sa wakas, naintindihan niya kung bakit. Ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na gawa sa semento o ang mga gamit na binabayaran buwan-buwan. Ang tahanan ay ang puwang sa loob ng kanyang dibdib kung saan malaya siyang huminga nang hindi humihingi ng permiso sa sinuman. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang kanyang email. Isang mensahe mula sa kanyang bagong kumpanya sa Singapore ang bumungad sa kanya. Isang promotion para sa isang regional manager position. Ngumiti siya. Ang tagumpay na ito ay kanya at tanging sa kanya lamang. Wala nang Cora na kukwestiyon sa kanyang kakayahan. Wala nang Leo na aasa sa kanyang sweldo. Pinatakbo ni Talia ang sasakyan, papalayo sa bahay na iyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila paglayo sa lahat ng dilim ng nakaraan. Sa salamin ng kanyang kotse, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng tumayo mula sa pagkakadapa. Isang babaeng piniling mahalin ang sarili kaysa sa isang pag-ibig na nakakasakal. Sa huling pagkakataon, huminga siya ng malalim. Isang mahaba, malinis, at malayang hininga. Ang amoy ng kalayaan ay hindi amoy ng pabango o mamahaling gamit. Ang amoy ng kalayaan ay ang amoy ng sariling buhay na sa wakas ay nabawi na niya. Ang bawat sakripisyo ay may hangganan at ang bawat dulo ay simula lamang ng isang mas magandang kwento. Sa pagkakataong ito, si Talia na ang bida at ang pamagat ng kanyang buhay ay hindi na ang manugang, kundi ang malaya.